Governor Balicuadro, sir, sa nangyari at sa Hindi ko alam kung ano yung action ni Governor Balicuadro. Pero nung hapon kasi, the day before, parang sinasabi niya, sana ano daw, yung rally niya, parang may ganun siya statement eh. Ako naman, sinagot ko na kagad yun na kaya pa to, hindi naman pwede dahil gusto mong magpakita ng ayos ang bansa, eh ayaw mo nang magpaiwatig sila ng kanilang mga sentimento, magpaiwatig ng kanilang nararamdaman. Kaya yung mga taga-Cebu, talagang ano yung isa nga doon, magaling eh, kasi yung motor niya may sound system pa. Na tulugan niya at ang yung polis o nakita niya, nakatakbo siya kagad. Eh kasi yung motor niya, kukunin yun, kawawa yung mga taga-kasama natin. Kaya nga yung naging stand ni Joe, o sige, drive na. Mamalis na lang ako. Wala naman siyang violation. Sumunod na lang para doon para walang gulo. Siya. Ako, ayaw nga ako arestuhin eh. Red check ako, red check. Overqualified daw kong. Patay. Sir, ay po, Liza Akin po ng ABS-CBN. Anong update na, sir? Sige, last question. Sa nahuli na. Si John Abinas nakawala lang kanina. Hindi ko nga maintindihan dahil ang kaso sa nung nalaman ko ng gabi, BPEJT, Illegal Assembly. Na sa tingin ko, wala naman yun kasi paano illegal assembly tapos na nga kami doon sa ginagawa. Ang sinabi sa akin yun ng isang kasama natin, ano na daw? Obstruction. Ikaw ba? Obstruction na daw. Pero we cannot consider naman ETT kasi di ba maliwanag naman sa ating constitution na we have a right to a symbol in petition the corrupt government of the states. Yung camera. So we cannot consider Saka makikita mo yung buong pwersa ng gobyerno. Nandun yung police, nandun yung regional police, nandun yung LTO. Hinuuli yung mga motor ha. Yun nga, Saka sir. pinapayaran Parang kalaban ko nila, sir, mga kalaban ng bansa. Oo. Mga kalaban ng bansa na naglalabas lang ng damdamin. Kung ano naramdaman natin sa mga bawat. Again, in fairness, nahawa ko dun sa mga police. In fact, may official pa nga dun, sabi sir, Duterte kami. Hindi namin makakalimutan yung ginawa niya para sa kapulisan at sa bayan. May mga ganun ha. Tapos may mga tumatapik na mga naiintindihan ko, nahawa din naman ako. Yun nga, sana umabot na rin sa punto na talagang malawakan na yung hindi pagkilos ng police para sa pagsunod sa legal na order ng administrasyong to. Sir Mike, mabilis na lang po. Oo, Liza Akin okay. po ng ABS-CBN. Sir, just kindly explain to us ano po ang program na mangyayari po for today, sir? Actually, yung ground commander dito, San Placido ba? Si Aguio. Nag-ikot. Ito. Anyway, nagtawag kami dito dun sa pagkilos ngayon at ito, resulta na rin nung nangyari dun sa impeachment case na talagang hindi nila tinanggap. At ito'y patuloy namin pagpapaiwatig sa galit namin sa koraputan na nangyari at korupsyon sa bayan at ang paniniwala namin at ang sinasabi namin, ang Pangulo mismo ang siyang mastermind ng korupsyon ito. So yung impeachment case namin, hindi nga rin tinanggap kung nakikita ninyo. So patuloy ito, hindi lang naman ngayon, patuloy kami na magtatawag hanggang hindi nakukulong yung mga dapat makulong sa gobyerno ito. Yes. Sir, nagkaroon po ba kayo action regarding sa ano ng secretary? Itong linggo to, gagawa kami ng aksyon sa Secretary General's Office sa hindi nila pagtanggap. May mga nagsasabi, kasi daw hindi namin iniwan. Paano namin iiwan? Naka-video yun, nakita yun, na maraming tao, pinipilit namin na kahit na doon lang sa front desk ng Gapin, ay nagtanggapin. Kaya ito, patuloy kaming kikilos dahil para dito. Pangalawa, kasama doon sa impeachment case yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. At hanggang ngayon sinasabi namin illegal yun. Yes. Kidnapping yun, hindi dapat nila ginawa yun. At ang ginawa nilang pagkilos na yun, 2023, ilang taon, humigit kumulang 5 taon, nawala na tayo sa ICC, talagang pinlano nila. Alam mo, dito sa bansa natin, naintindihan natin, may mga ginagawang pagkilos, may ginagawang kaso. Pangulong Erap kinasuhan, dito, kinulong sa veterans. Pangulong GMA, kinasuhan, quit, dito, kinulong sa veterans. Ito lang, katangi-tangi sa Pangulong Duterte, na inilabas nila doon sa ibang korte, banyagang batas, na meron naman dito, masyado nilang ginigipit yung tao na Pilipino na dapat ay hindi pinayagan natin ng ganito dahil tayo may sariling batas, may sariling soberanya at higit sa lahat may korte tayo. Hindi dapat pumayag ang Korte Suprema dito. So Sir Mike, ito po ang overall message natin kaya tayo may motor dito today. Saan po punta ng grupo, sir? Susundan ako, taga-sunod lang ako dito eh.
May mga ground commander kami, may grupo rin kami sa SMOA, may grupo din dito. Si Placido ba ang ano natin dito? No? Siya ang ating Ground commander na ground nandito at saka si Colonel Mitran. Mitran. Dalawa sila yung susundan namin. Ilan po inaasahan natin, sir, na makikilahok po dito sa Hindi namin actually alam talaga. Nanawagan namin kung may mga organization punta. Nakita nyo naman sa kabila may dumating din. Palagay ko, dire-diretso to. Kung hindi lang ngayon, kundi sa darating na panahon, kung saan kami mapunta. Kung kinakailangan magpunta namin sa Forbes Park, sa Dalahan ng Pera, o sa Malacanang, Yes. kung saan ang pumupunta yung korupsyon, pupunta kami doon. So sa ngayon po, sir, one last question na lang. From here po, kayo po iikot sa EDSA, may point. EDSA talaga kami. Yung point of convergence, again, sa ground commander namin pinapaubaya. Katulad ng nangyari sa Cebu, ayaw namin masyadong malaman kasi ginigipit na talaga yung mga tao. In fact, may order ngayon na gigipitin na naman daw ito gagawin namin. Taga-saan sila? Marang-arang. Paano kung may kotse din? Banggaan na lang. Ito po bang PNP, sir, ay humaharang po kayo sa inyo? Hindi Hindi naman. naman. Pero may mga nakita kami mga orders na nilabas sila. Hindi namin alam kung totoo yun. About the cars, the motorcycles. Sana wag naman. Ano po order? Na may katulad yung ginawa last year, may ORCR, tapos kasi iba, motorcycle caravan naman ito susunod kami sa traffic regulations at susundan lang namin yung traffic flow. Wala kaming gustong panggulo, mapayapa to at gusto lang namin sabihin sa taong bayan. Palagay ko naman, hindi lang sabihin sa taong bayan, kami na kumakatawan sa sentimiento ng taong bayan na nakita naman natin sa mga dumating na panahon, negative 50 na ang Pangulo, galit na ang tao. At itong mga taong kasama namin dito, ang kumakatawan lang sa sentimiento nyo. Sir Mike, maraming Thank you, maraming salamat. Thank you. Walang titigil hanggat walang bumababa. Yan. Yan. So, bisitahin naman natin. Si Mike Defensor Santiago po yan, guys. So, bisitahin naman natin. Baka nakahambalang na yung ating sasakyan doon. So, tara guys. Yun nakapanayam si Mike Defensor yung nangyaring pagharang daw sa kanila doon sa Cebu. Yung rally daw nila sa Cebu ay hinarang daw sila, kaya I hope na dito naman daw sa Maynila ay hindi mangyari yon. Yun ang kanyang panawagan. So nandito na, parami na po, parami na ng parami. So dito na, ito na, ando na, mahaba na yung pila. Ando na sila, ando na, ayun. Ayun na guys, ang dami na. Ito sila Tigil lang ko na kuya, mag-side ako, bakit ako makatagal? Ito na Ito na. Okay na tayo? Okay, sunod na po kayo sa amin Ito na. Oo. Dahan-dahan lang po. 120 lang. Ito na, ang dami.
Si Paras. Dami na nito, oh. Mga naka-motor, naka-kotse, mga naka-sasakyan. Ayan. So, ayan guys, ano? Ito yung sinasabi natin. Marami pa po ito. Marami pa sila, marami pa. So susundan lang natin sila kung saan sila pupunta. Pero ano naka-clip ko yung aking cellphone. So sa mga viewers po, pagpasensyahan niyo na at medyo magalaw-galaw yung ating cellphone ha. Yes, mega love shout out po. Thank you very much. Thank you for coming. At marami na pong punta naman tayo doon. So puntahan natin yung grupo. Andun sila. Tara. Kami sa People's Initiative is wala kundi against contra corruption. Yung United People's Initiative is hindi kami nag-start. Yes, nagkakaisa kami. Alat ka sa... Diba? Hindi So saan ka na? Yun lang naman sir, focus ng Okay. ano ko. Okay, go. Sir, sa anong grupo kayo at ano yung panawagan ninyo? Bakit kayo nag-join ngayon dito sa Motorcade Caravan? Ang grupo namin is we belong to United People's Initiative, no? So, kaya kami nag-join dito dahil sa panawagan na wakasan na ang korupsyon sa ating bansa na sanay nagpapahirap sa ating mga ordinaryong Pilipino. Na ang mga politiko ay ginagamit ang kaba ng bayan para magnakaw ng magnakaw sa ating mga mahihirap na Pilipino. Sa grupo yung kay former Congressman Mike Defensor, gusto pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos? Yes, din ang panawagan natin na Marcos resign. Dahil nakikita naman natin na ang presidente natin is hindi niya kayang gampanan ang tungkulin niya bilang presidente ng ating bansa. Dahil napanood niyo naman, bumaba na po ang GDP growth ng Pilipinas, negative na. No? So wag na nating hantayin na patuloy pang lumaglag at bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas. So ang panawagan natin, pakinggan niya ang boses ng ordinaryong Pilipino na sumisigaw na ayaw na ng taong bayan kay Marcos. Sakit na niyo ngayon si President Bongbong. Parehas lang naman kami may sakit. Pero nandito pa rin kami, patuloy na lumalaban at lumalawagan ng Marcos resign. Maraming salamat. Thank you. Okay, thank you. Welcome lang. Yun.
narinig natin yung mensahe ng isa sa mga leader ng grupo na nagsasagawa ngayon ng protesta dito sa Quezon City. Apat. Low, check. Check. Low. Low, low. Sound check, check. Check, check, low. Hello, sound check, low, low. Balik ang ninakaw, wis para sa serbisyo, hindi para sa bulsa ng politiko. Tax ng mamamayan, Idol. pondo, pangaralan. Low, low. Ang inat at bumisip. Okay, mga sasaya po, ito po ang ating lead car. Ito po ang ating susundan. Kung nasaan po ito, doon kayo bubuntot. Hazard lang po tayo para malaman natin na kasama namin kayo. Yung mga susundan nyo po nakahazard, doon na po kayo bumuntot. Pupunta po kami sa harapan. Thank you. Pakibilis yung pagkakabit. Doon na lang magkabit sa kabila, pare. Lipat na tayo para maka-formation tayo na maayos. So ayan po sila lahat, guys. Okay na. Sabayanan pa natin po yung mga darating. At dito naman sa labas, sa kabila, may mga bumbero.
Okay. Okay, sa lahat po ng ating mga kasama sa karaban na ito po ang ating lead guard na inyong susundan. Pag-hazard lamang po tayo. Kung sino po yung sinusundan ninyo na nakahazard, doon na po kayo pupuntot. Abante lang po kami sa harap. Yan lang, rally. Duterte. Sundan natin sila, guys. Saan pupunta? Oh? Ah, Ipaalis lang mamaya para sa gusto man. bastos pa? Gusto pa ba? Antayin pa ba yung nasa? Eh, kilala niyo yan? Alas 2 pa yun. Ha? Mamaya, aantayin pa sila, di ba? Aalis lang doon. Hindi, oo, antayin pa na yun. So, hindi ako mag-e-end ng ating titingnan natin yung caravan, guys. Meron naman akong yung clip. Medyo mamaya, kung bibiyahe tayo, medyo maalog-alog lang ng konti. Pero, gawa natin ng paraan dahil meron naman tayong clip. Sasamahan natin sila ang caravan. So, paalis na sila? Nasa MOA? Aalis na. Nakaalis na raw po yung mga manggagaling ng MOA. So, tingnan mo natin kung ano yung ditong kanilang pinagkakasipunan.
Pilipino ako. Ano sa pakiramdam nyo? Sa ibang bansa makikita tayo ay magnanakaw? Hindi na tayo mapagkatiwalaan. Asan dignidad natin bilang Pilipino? Di ba? Anong klaseng Pilipino tayo? Kung tahimik tayo sa nagawa ng kaban ng bayan sa paglapastangan ng mga nakaupong politiko. Di ba? Anong klaseng Pilipino tayo kung wala tayong ginagawa? Kung tahimik lang tayo at patuloy nila pastangan ang bawat karapatan at binabali ang batas ng bansang ito. Anong klaseng Pilipino tayo? Pasensya. Pag ganyan, Pilipino, nagigigil ako. Yes. Paano po, vigilant for speech? Kailangan nang magsalita. Yes. No. So napaiyak pa si ate, no? Napaiyak pa siya sa mensahe, no? Na nananawagan siya sa lahat ng mga Pilipino. Yes, Manila. Kasi, pag nasa, bilang politiko kasi, bilang public servant, ang trabaho nila, pakita sa taong bayan kung paano nila paglingkuran ang bawat pamayan ng pantay-pantay. Pakita nila ang bawat proyekto nila ay nakakatulong sa bayan, hindi nakakasira. Kasi mapira kami, bilang mahihirap, sabihin ang huwag mo pagkasal lang ka, kung ano bibili ng bigas matika, kung ano ng mga bili sa tahanan, di ba? Yes po, mga Interview ka ba? Ako talaga pinag-interview. Nagigigil nga ako eh. Kinakalma ko na nga sarili ko eh. Ma'am, hindi nyo mapigilang maiyak ka, maluha. Ay naku, tama ba naman yon? Alam niyo po ba, nakaranas kasi ako ng abroad, di ba? Dati akong ex-OFW. So sa bansa, nagulat ako. Kasi, kaya ko binuto si Bongbong sa experience sa tatay niya, na nung nasa ibang bansa ako, ang sabi nila, pag Pilipino matalino, magaling. So, talaga, sabi ko. So, nagkwento siya, dati siyang talagang businessman pa rin siya. Sabi niya, alam mo, bilib ako kay BBM. Ay, BBM yung Marcos Sr. Kasi, magaling siya maglingkod, matalino siya, hindi siya may isahan kahit sino mang mga leader ng bansa. So, bilib na bilib sila kasi matalino, magaling. So, proud na proud ako. Siyempre, Pilipino, di ba? Yung kahit nasira siya dito sa Pilipinas, dahil sa martial law, pero sa ibang bansa, ang tingin nila mataas. Tapos, yun, ang nangyari, binuto ko si BBM. Kasi baka iangat niya iangat niya yung buhay ng papa niya, linisin niya ang pangalan, subalit lalong niyurakan. So, expected mo na yung ginagawa ng ama ay gagawin din ng anak ni BBM? Lilinisin niya, ang tingin ko lilinisin niya. Ipakita niya sa buong mundo na ang ama niya ay tama, ang mga ginagawa para sa bayan, nakakatulong sa mamamayan. So, kaya namin siya binoto. Kasi syempre, di ba, sa normal na tao, di ba, normal tayo. Pag nagkasala na yung isang tao o isang anak mo o kamag-anak mo o ikaw mismo, pag nagkasala, di ba, thinking natin, hindi na uulitin, di ba? Kasi sobrang haba ng panahon na halos tinapon sila, sinuka sila ng mamamayan, hindi sila tinanggap dahil sa ganung issue. Ano nangyari, di ba? Patuloy
Mas lalong niyurakan, inapakan at wala siyang titin, wala siyang isang salita si BBM. Lalong napasama ang Marcos at never again Marcos. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Ayun. Alis na ba? Hindi na antayin yung ano? Galing na mo. Saan ba pwesto? Saan banda? Andyan. Saan ba po pwesto? Batasan? Doon yata, yun o.